Hello. Hello guys. Nandito pa rin tayo sa bundok ng Tibagan dahil may ginagawa tayong isang kubo uli. Pero bagong lahat, pag-usapan muna natin yung mga buhay ng prutas, buhay ng mga tanim sa kapaligiran na kung saan yung iba hindi naka-recover or namatay dahil sa init. Tulad lang itong langka. Yan itong puno ng langka. Yan. Tinanggal lang namin pinutol dahil wala nang buhay, guys. Yan Kung sa bagay, kahit paano ay pwede siya natin gawing poste. Mas matibay yung poste, guys. Kasi ayan, nagkakalungkot nga dahil siyempre nawalan siya ng hininga. Hininga nga ba? Hininga? Or nawalan siya ng buhay. So gawin natin lang siyang kahit paano ipakinabang, pwedeng poste. So yan yung pinakapuno niya. At ganun pa man, alam mo, pag-usapan natin mga bungahay ng prutas or mga tanim. Kasi itong puno na to, alam mo, nawalan ito ng dahon puno ng avocado. Nawalan siya ng dahon dahil sa tag-init. So paunti-unti din ng umulan, naka-recover siya. Nagkaroon siya ng mga dahon, paunti-unti dahon. So yan yung avocado, puno ng avocado, guys. Ganun din itong isang ito, puno ng avocado rin. Ganun din nangyari sa kanya. Talagang naubos mo ng dahon niya. Akala ko nga hindi siya makarecover. So nagkaroon siya ng dahon uli, paunti-unti naka-recover, guys. Tapos ito naman yung puno ng mangga. Itong puno naman ng mangga, okay lang kasi siya palaban siya sa tag-init. Alam mo, kahit nung tag-init, tuloy-tuloy pa rin ang kapal ng dahon niya. Green na green, guys. Talagang palaban siya sa tag-init. Umulan man o uminit, talagang tuloy-tuloy ang buhay niya. Malago ang mga dahon, kulay green. At ganun din itong santol, puno ng santol. Alam mo guys, itong santol na to, dalawang bisis na ito namunga. Malaki ang bunga, malalaki, at siyempre siya, matamis. Itong last na pagbunga ngayon, hindi namin na kuha dahil bihira lang kayong pumunta rito. So anong nangyari, yung mga dumadaan na nakakuha, saka dito rin yung mga kapitbahay, nakikita nila kung paano namunga hanggang sa hinog. At ito pala yung ating pambansang gulay. Pambansang gulay, ito yung malunggay. Siyempre, itong saging na ito, itong litundan or lakatan, kung tawagin sa Masbate, asuluman, guys. Malapit sa Mapuso. Yan, lakatan. Sa Masbate, sa probinsya ko, asuluman. At ito, asuluman din to, guys. Asuluman. Ganun din to, nagpayat din siya nung tag-init. Akala ko nga hindi siya makarecover. Pero sa awa ng Diyos, okay pa rin. Nakarecover siya. At ito pa rin, ito din. Ayun nagbulaklak na siya mamunga na siya. Ito yung latundan or asluman sa Masbate. So nagbulaklak na siya. Talagang fully recovered siya So salamat Third sa pagtulong mo sa mga prutas.
Ito, avocado na ito guys. Avocado nito. At ito may langka, papaya. Papaya guys. Ito namunga na yan. Mga magagandang uri ng bunga din ng papaya. Tsaka ito, malaki na rin siya. Ayan. Wala mo kung ano itong prutas nito guys. Ayan. Magandang prutas yan. Ayan. Magandang prutas yan. So, ganun guys ang nangyari sa mga prutas nung sila'y dinaanan ng tagnit o kurisma. At ito namang kamyas or iba kung tawagin sa Masbate. Ito ay laging namunga, laging puno. Kaya lang siyempre pinaglaruan ng mga bata, inaakyat, tinatanggal. So naubusan siya ng bunga dahil sa mga bata pinaglaruan. At ganito, dun sa saba na to, yung saba kasi siyang nangunguna laging marami siyang puno, puro ano yan, saging na saba yan, saging na saba. Pero ang saging na saba kasi pag nasiksik na siya, marami na siya, pumapayat din siya guys. Ang nangyayari, yung mga bunga niya lumiliit, pumapayat na parang wala na laman. Samantalang pag kukunti, hindi ganong siyang siksik, malalaki siya, mahaba, malalaki siyempre, matataba. So yun lang guys ang share. Thank you so much for watching. God bless us all. At magandang umaga po sa atin lahat. God bless.